Hello guys! Welcome again sa ating panibagong vlog, no? Medyo matagal tayong hindi naka-upload, no? Pero I'm happy na makagawa ulit ng video. We are here already sa business namin, sa farm. We're contracting 450 cows dito sa Gore, guys, sa bandang Waimea, no? Gusto ko lang i-share sa inyo, no? For today's video, kung bakit nga ba maganda magtrabaho bilang isang dairy farmer dito sa New Zealand. Siyempre, una guys, ang sahod ng dairy farmer ay malaki, no? May mga benefits din tayong natatanggap, no, mula sa ating mga boss at employer. Kadagdagang ano yun, no, benepisyo. Ang sahod ng isang dairy farmer dito sa New Zealand ay nagsastarting ng at least 120 to 130,000 pesos per month. Ano na yun guys? Bawas tax na yun, no? Take home pay na yun siya. Kung swertehin ka, syempre may mga bonus pa yan, no? Mula sa boss mo every year. May mga meat allowance din, may mga other benefits din like libre ng kuryente. Pangalawa, syempre guys, ang healthcare dito sa New Zealand ay maganda, no? Pag ikaw ay mayroong 2 years visa, kahit ikaw ay hindi pa residence or citizen, kahit work visa ka pa lang, ay funded na ng gobyerno ang iyong healthcare. Kung madisgrasya ka, kung magkasakit ka, wag naman sana, no? Ang kagandahan pa nito guys, kahit work visa ka pa lang, madala mo na ang iyong pamilya dito, no? Asawa, anak, kahit yung kabit nyo, pwede nyung dalhin. Ang kagandahan pa nito, ang asawa mo ay magkakaroon ng open work visa. Ibig sabihin, pwede siyang magtrabaho kahit saan dito sa New Zealand. Ang mga anak nyo naman ay makapag-aaral dito sa New Zealand kahit saang eskwelahan, no? Ang kagandahan pa nito, pati ang iyong pamilya ay funded ng gobyerno pag nagkasakit o na ospital. Pangatlong dahilan guys, syempre dito sa New Zealand, safety tayo dito, no? Zero crime dito sa New Zealand guys, lalo na dito sa South Island kung nasaan ako ngayon. So ang kagandahan pa nito, no, wala talagang nananaksak dito, walang nagkikidnap, walang nag-hold up. Unlike dyan sa Pilipinas, kumakain yung isang tao, binabaril, naglalakad yung tao, hold upin, kikidnapin, sus Mariosep. Pang-apat na dahilan, no, pag nandito ka sa New Zealand nagtatrabaho, may chance kang maka-apply ng residence visa, permanent residence visa, at saka pwede kang maging citizen dito sa New Zealand after 5 years o after more than 5 years mong pagtatrabaho dito. Depende sa qualification mo at sa iyong trabaho, no? At panglima guys, of course, dito sa New Zealand, no, napakabait ng mga tao dito, no? Even though medyo mataas yung cost of living, yung pagkain, pero malaki naman ang sahod. So ang tao dito guys ay napaka approachable. Hindi sila katulad dyan sa Pilipinas na ang trato sa iyo dyan sa Pilipinas ay nagbe-base kung gaano kataas ang pinag-aralan mo o ano ang standard mo sa buhay. So dito walang discrimination, walang age limit. Pag nagtrabaho ka, hanggat kaya mong trabahuin yung trabaho na ina-applyan mo, pwede kang magtrabaho. Ang kagandahan pa nito guys dito sa New Zealand, pag nagtrabaho ka dito sa New Zealand, no, ng continuous 1 year, pag nagbakasyon ka sa Pilipinas, ang kagandahan pa nito guys ay yung 30 days na bakasyon mo sa Pilipinas ay bayad yun ng yung employer, no, habang nandun ka sa bakasyon. So kung gusto nyo mag New Zealand guys, ilalagay ko sa description yung mga legit na website kung saan kayo mag-a-apply, at saka legit na agency kung saan kayo mag-a-apply. Ang in-demand na trabaho dito sa New Zealand ngayong 2026, of course, dairy farmer, mga skilled worker, electrician, welder, plumber, diesel mechanic, at iba pa. So mag-apply kayo, mag-inquire kayo sa mga website at saka agency. Baka ngayong 2026 guys, makapag New Zealand na kayo, no?
Good luck. Peace out. Please share the video para marami pang matulungan.